Agila tayo ay lilipat. Kailan tayo lilipat? Ay, ako pilit nag-arte ko tayo dahil sa laptop, may ka. Di napapagod ating mga pakpa. Ay, face ko dito tayo mamabasa. Ayan, nagtagda tayo sa grubi tayo. Agkalalag tayo pa'y. Ama namin Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa buhay na naman na bawat isa sa amin na kami na naman dito ay nagtipon-tipon upang ay kay aming purihin at sambahin, Ama. Ihanda mo po ang aming puso't isipan at kalulubog mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang aming gagawin ngayon, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, kantahin tayo, Aji ko na ng katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ang ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga
Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Habang hindi ka napagdapan, habang hindi ka dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan at kahalatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan at kahalatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Kabanal-banal ng Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Madaydayaw ka, Ama. Madaydayaw ka. Pinupuri ka namin, Ama, sa umagang ito. Kaya ito naman po, salamat, Ama, sa pagkakataon na kami po nagpuri, nag-awit para sa iyo, Ama, at patuloy mo kaming pagpalain sa araw na ito. Pagpalain mo yung mga salita mo. Bawat isa sa amin, Ama, ay maintindihan namin yung salita mo at itatak mo, Ama, sa aming mga puso at isipan. Kaya pagpalain mo naman ang mensahe mo sa araw na ito. Salamat, Ama. Salamat sa gagawin mo sa araw na ito. Ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? Salamat kahit hindi natin alam kung ano naman ang nangyari. Kasi sabi naman nila nung Wednesday na pupunta po sila, pero wala na naman sila. Kaya hindi natin alam kung bakit po wala, pati si Lisel ay wala. Ang tema natin, sabi niya dito, ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Tanong. Tanong na tema. Kaya yan, anong gagawin ng Diyos sa kanyang bayan? Siya ang titira niya? Okay. Okay. Ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan? Kasi ang Diyos po ay may purpose. Kung bakit ang bayan ng Diyos ay kanyang tinutulungan kasi may purpose sa kanyang bayan. Ito yung bayan ng Diyos. Kung tayo ang bayan ng Diyos, asahan natin na may gagawin ang Diyos. Ano? Kasi, ang bayan ng Diyos, tayo. Tignan natin yung mga Israel. Sa teksto natin. Ito yung challenge kung bakit po tayong magpatuloy. Kasi kung ang Israel nung panahon, mga kapamilya, na umalis sila sa arpo ng Egypt, kung hindi sila nagtuloy, hindi nila natanggap yung pagpapala. Kaya kailangan silang magpatuloy. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatuloy ka. Magpatuloy. Okay. Asan na? Okay, pakibasa yung nga. Binigyan ko kayo ng lupain hindi ninyo bungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo nagtayo. Kain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Binigyan ko kayo ng lupain hindi ay dalawa lang. Ajay lang, may isa lang. Dua. May isa lang, Ajay. Tuloy na lang, Ajay. Isang verse lang. Sabi niya, binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Tuloy. Makakain kumakain kayo ngayon. Ng ubas. Kumakain kayo, tama, ngayon. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ayan po ang purpose ng Diyos kung bakit nasa kingdom ka na. Amen. Hello? Na darating yung panahon na sinasabi ng salita ng Diyos na yung kanyang mga anak, yung palagi kong sinasabi na darating at darating ang araw na hindi mo na kailangan magtrabaho. Hello?
Hello? Kaya kailangan natin magpatuloy. Ano man ang sitwasyon ng buhay. Ano man ang dinadaanan ng buhay kagaya ng mga Israel. Sabi ko kanina, nung panahon ng mga Israel, kailangan silang magpatuloy para matanggap nila yung mana na pagpapala. Kasi yung mana na pagpapala na yan, hindi nila matanggap yan kung tumigil sila sa ilang. Kung tumigil po sila nung panahon ng pagsubok ng kanilang mga buhay, kung tumigil sila sa Karayan Jordan, hindi nila natanggap yan. Amen. Ilog Jordan. Kung tumigil sila dun sa dagat na pula, wala. Diba sa daming dinaanan yung mga Israel noon, grabe yung dinaanan po nila. Pero, ang purpose kasi, kailangan nilang manain yung hindi nila pinagpaguran. Amen. Kung gusto mong mag-ani, matanggap yung pagpapala ng Diyos, na ang gagawin mo lang pagdating ng araw, magpuri ka lang sa Diyos. Sumunod ka lang sa Diyos. Alam niyo kasi, kung balikan natin sa lumang tipan, magtanong nga ulit ako kay Brother Ray. Brother Ray, ano ang mas naunang linalang ng Diyos? Mga kayamanan ba o tao? Siyempre, yung kayamanan, yung mga pangangailangan ng tao bago niya nilalang ang tao. Okay, salamat Brother Ray. Buluhagan na to. Tama yung sinabi ni Brother Ray na bago ninalang ng Diyos ng tao, nauna na yung kayamanan. Amen. Nakahanda na. Tanda na. Kaya lang hindi ka ng sahod. Nga natuntunan ti tao, di kahit niya po Diyos. Hindi nasunod yung tao, yung palatuntunan ng Diyos, kaya kailangan silang magtrabaho. Amen. Kaya nung nagkasala ni Adan at saka si Eva, sabi niya ng Diyos kay Eva, ay kay Adan, kailangan bago ka kumain, magpakapawis ka. Magpakapagod ka. Kasi yung purpose ng Diyos kasi doon sa unang yugto ng buhay ng tao, wala silang gagawin. Mag-alaga lang sa mga nagbabantay lang, tinitignan yung ginawa ng Diyos, papasyal-pasyal. Yun kasi ang programa. Kaya pagdating ng araw, Kuya John, mamasyal ka na lang. Amen. Hello? Kasi kung balikan kasi natin talaga, pero yun ang sinabi ng Diyos kay Adan, na sabi niya, bilinin mo yung mga anak mo bago ka mamatay, na sumunod sila sa akin, at pagdating ng araw, ibabalik kayo sa hardin ng Eden. Amen. Sinong naniniwala sa inyo Amen. na babalik tayo sa hardin ng Eden? Alam mo yung hardin ng Eden, nandyan lang oh. ilang metro lang. Hindi lang natin nakikita. 15 meters ata. 15 ba? Parang 15 lang eh. Parang 15 lang. 15 meters. Mula dito sa lupa hanggang dyan, 15 meters lang, hindi lang natin nakikita, pero, excuse me, darating ang araw na yung hardin ng Eden na yan ay bababa. At yun ang titirahan natin. Amen. Na hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya kayo na nag-aaral. Kahit anong gagawin nyo, magpakapagod kayo, mag-focus kayo.
Pero pagdating kasi ng araw, kahit isa sa pinag-aralan nyo sa mundo, na yan, huwag niyong magagamit sa kingdom. Sorry. Yun ang totoo. Kasi nung unang panahon, hindi naman sila nag-aaral eh. Bakit nag-aaral pa yung mga taga-Egypt? Nang galing sa Egypt? Yung mga yung Israelita? Walang nag-aaral. Kasi lumalakad sila ng ilang taon. 40 years naglakad sila. At yung paglalakad po nila, yung chinilas po nila, hindi po napudpud, sabi niya, hindi po nasira. Habang lumalaki yung paa nila, lumalaki rin yung chinilas nila. Ganun katindi. Kaya salamat sa Diyos na pagdating ng araw, maranasan natin yung gagawin ng Diyos na ginawa niya sa Israel. Amen. Na kahit hindi ka na magtrabaho, kahit hindi ka na pumasok sa trabaho, kaya tinatalis ko kayo na i-balance po natin ang trabaho at sa kapaglilingkod sa Diyos. Amen. Minsan nga, ang ginagawa ko kung bakit yung laptop ay tablet nandun lang. Kasi kung nabasa yung damit ko, kaya minsan nga 5 yung damit ko dun eh. Pag nabasa yung isa, tinanggal ko, magbasa muna ako ng isang verse. Minsan, ganun ang ginagawa ko. Kaya, minsan, sa loob ng isang araw, mayroon akong nababasa. Minsan, nakikiusap ako sa Diyos na sabi ko, Ama, di ba sinabi mo sa iyong mga salita na kami ang magplano, ikaw ang magpapatupad. Ayan na yung plano ko. Ayan na yung plano ko. At sa kung tingnan natin kasi, nung panahon kasi ni Gideon, nung nanalangin siya, Panginoon, talaga po bang tinawag mo ako? Ako ba talaga gagamitin mo? Di ba ang daming kwento sa Biblia na pwedeng mag-challenge sa atin? Mag-angat sa atin. Pero nang nakakalungkot kasi, ginamit ng Diyos si Gideon. Pero nung nagtagumpay siya, gumawa siya ng revolto. Gumawa ng Diyos-Diyosan. At doon, walang magandang history ang kanyang buhay sa last. Kaya, minsan nga, kung gusto natin matulad sa Israel, alam niyo, sa akin talaga, ang sitwasyon natin sa buhay kasi sa mundo, ang daming pagsubok minsan. Ang daming mali. Pero, magpatuloy lang po tayo. Yung mga Israel, hindi sila perpekto. Palagi silang nagre-reklamo nung nasa ilang sila. Pero, habang nagpapatuloy po sila, unti-unti na ibinibigay ng Diyos yung mana po nila. Kaya, magkamaliman po tayo, basta matuto tayong magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad ng Diyos, at magpatuloy po tayo, makita natin pagdating ng araw, kung ano ang ginawa ng Diyos sa Israel, gagawin niya sa iyo at sa akin. Ito ang mensahe ng Diyos ngayon, araw. Kung ano ang ginawa ng Diyos, kung bakit nakasulat yan, para gagawin niya sa iyo. Matapang ako na magsabi. Kasi alam ko, nagagawin ng Diyos yung ginawa niya sa Israel, sa atin. Amen. Na pagdating ng araw, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ang gagawin mo lang, maglingkod lang sa Diyos. Wala nang iba.
Pakiulit, ibalik yung una. Yung, di ba sabi niya, binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo binungkal. Di ba? Tayo ngayon, kagaya ko, nagbubungkal ako dyan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Okay. Diyan muna. Pinatira ko kayo sa lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Anong lungsod yun? Yung kingdom papalapit na. Amen. Hello? Kasi ang lungsod na hinihintay natin, yung lungsod na gagawin ng Diyos para sa inyo at sa akin. Yun ang lungsod na hindi tayo ang gumawa. Ang Diyos po mismo. Mas maganda pa nga yung gagawin ng Diyos kaysa yung mga Israel, sa totoo lang. Kasi ang mga Israel, kailangan nilang lumakad doon sa ilang. Walang kahoy. Minsan walang mainom. Kaya nagre-reklamo sila. Pero, ang mga kwento na yun, kagaya yung kwento natin ngayon sa buhay, magkaiba lang. Minsan nga, kapitbahay mo, sinusubok ka. Minsan nga, kaibigan mo, trinataraydor ka. Minsan nga, yung pinagkakatiwalaan mo na tao, sinisiraan ka. Salamat na lang po sa Diyos. At pinili natin na manahimik na lang. Amen. Alam niyo yung kwento ngayon na gusto nila kaming bumalik sa City of God. At Elisel, gusto daw nila tayong bumalik. Kasi nalaman nila yung totoo. Na alam na namin ngayon ang totoo, mas pinili yun na lang na manahimik pala. Kaya ngayon ay tumatawag sila na gusto nila tayong bumalik sa City of God. Pero tapos na yung kwento. Parang yung libro. Diba? Pag nakasulat na. Huwag mo nang balikan. Ibang chapter na naman. Parang ganun lang. Kaya salamat sa Diyos na mas maganda na piliin na lang natin na manahimik pag dumating ang mga pagsubok. Amen. Piliin na lang natin na sabihin na lang natin sa Diyos. Hindi kagaya ng mga Israel noon, pero binigay rin ng Diyos yung mana nila Diba? Sabi nila, Moses, bakit wala bang libingan sa Ehipto para sa amin? Dito walang pagkain, walang mainom. Ang daming reklamo. Pero, pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen. Kaya kung sinabi ng Diyos na pagpalain ka, Kuya John, pagpalain ka niya. Pag sinabi ng Diyos na pupunta ka sa ibang bansa, pagdating ng araw, pupunta ka. Kahit walang passport. Kasi hindi mo na kailangan passport pagdating ng araw. Alam mo yung iniisip ko kasi pagdating ng araw na mangyari, hindi mo na kailangan talaga yung passport. Kasi lahat ng mga bansa pagdating ng araw, hindi nila makukuha yung para sa kanila kung hindi sila magpasakop sa programa ng Diyos. Amen. Kaya, siyempre, kung tayo, yung representative ng programa, hindi mo na kailangan yung passport, pumunta ka na lang. Kasi kailangan ka dun
Hello? Lilipat ka na lang. Parang agila. Medyo. Diba sabi, kaya yung kwento ko minsan nung nag-usap-usap kami kila admin noon nung wala pa yung kingdom, na parang mangyari yung nasa Encantadia. Pero parang ganun mangyari pagdating ng araw. Gusto ko Santiago, pumunta ka na sa Santiago. Biglang nawala ka na lang, andun ka na sa Santiago. Pero hindi siguro ganun. Pero, kailangan natin talaga na mabago. Susunod po yung katuloy. Okay? Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong. Tandaan niyo ito, hindi kayo ang nagtanim. Hello. Kung pupunta ka ngayon na magpitas ng hindi mo tanim, idemanda ka nila. Diba? Pero pagdating kasi ng araw na yan, kakain ka na lang. Mag-ani ka na lang. Baka hindi pa ikaw ang mag-ani, may katulong ka. Kasi ng mga Israel, di ba? Lalo na yan nang nila sa kanila na galing kami sa malayo. Tignan nyo nga yung sapatos namin, yung sandalis namin, butas-butas na. Yung baon namin na mainit pa noon, ngayon binubuot na. Panis na. Naniwala naman yung mga Israelita, hindi sila nakiusap sa Diyos. Basta pumayag na lang sila, nandun pala sa tabi po nila, yung mga nanglinlang sa kanila. Pero bakit yung kami lininlang? Ngayon, ang parusa nyo, kayo ang taga-igib, taga-kahoy. Taga-kuha ng kahoy, nagagamitin ng mga Israel. Kaya yung mga Israel noon, mayroon silang mga bataan. May inuutosan. Kaya kung maniwala ka sa mensahe ngayon, pagdating ng araw, ikaw ang boss. Hello. Ikaw ang boss. Utos ka na lang. Kaya sa akin minsan nga, ang head ng pamilya, sabi nila, siya ang boss. Alam niyo ang kwento kahapon, bago sila magising sama ko sa bahay, nakapagdilig na ako ng tanim ko, naka-washing na ako, habang nagwawashing, nagsisibog doon. Nagdidilig doon habang nagwawashing dyan. Pinapakinggan ko naman, kung tumigil na, pupunta na ako. Ganun. Kaya, tapos sinihintay ko na may bababa sa kanila na pumunta na doon sa kana. Wala. Ako pa rin. Ang ginawa na lang nila, nagsampay. Kaya, sabi ko nga, kaya ko pala kahit walang umuutosan eh. Alam mo, sabi ko nga, ang taong tamad pa rin kahit anong gawin mo. Pero pag, kung yan, masipag yan, kahit anong gagawin mo, kahit balik-baliktarin mo yan, masipag pa rin yan, magtrabaho yan. Kaya dapat ang anak ng Diyos, walang tamad. Kasabihin mo sa iyong katabi, bawal na ngayon ang tamad. Bawal na ngayon ang tamad. Hey! Ayun isa naman, pag inutosan mo yan na nanonood, nagre-reklamo yan. Naniniwak na! Nagdadabog yan kasi nanonood daw. Pero salamat sa Diyos.
yung mga kwento ng buhay natin ay nakasulat na yan. Kaya pagdating ng araw, pag-evaluate, darating ang evaluation, o makita natin, ito yung ginawa mo ng araw na to. Makikita natin. Ito yung ginawa mo. Lahat yan kasi makikita natin pagdating ng araw. Kaya dapat tayong sumunod talaga sa Diyos. Kasi wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Lahat ay lantad. Mali man na ginagawa natin, mabuti man na ginawa natin, lahat yan ay makikita natin pagdating ng araw. Kaya, kung gusto natin na maranasan to, magpatuloy lang po tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ano man ang mangyari, magpatuloy tayo. Ano namang mangyari? Magpatuloy tayo. Faith. Kasi, Faith. alam ko kasi, hindi ko alam ngayon kasi, hindi ko alam kung bakit. Na, yung nababasa ko noon na parang walang kwenta, ngayon nagkaroon ng kwenta. Lalong-lalo na yung panahon ni si Haring Yusaphat. Hindi ko alam kung bakit nakatatak sa aking puso yun, sa aking isip. Nasabi ng Diyos kay Yusaphat noon, manood ka na lang. Manood ka na lang. Pati na si Gideon. Di ba? Si Gideon noon, pinatunog lang yung mga tumpo nila. Tapos, nung nagsitakas na sila mismo, nag-away-away na nagsitagaan po sila, yung kaaway. Kaya, alam natin, ang Biblia, nakasulat yan, para maintindihan natin na kung anong ginawa ng Diyos noon, pwedeng mangyari sa atin ngayon. Amen. Na pagdating ng araw, panoorin mo lang yung mga tao na naninira sa iyo. Panoorin mo na lang na yung mangyayari sa kanila. Panoorin mo na lang. Kaya, magpatuloy lang po tayo mga kapamilya sa kingdom. Alam ko na nasasaktan din po tayo kasi may buhay pa tayo. Sino ba kasi ang hindi nasasaktan dito? Pakitaas nga ang kamay. Yung hindi na nasasaktan. Pati nga yung bali, nasasaktan pa. Kaya ba natin, no? Hello? Subukan mo na kurutin yung bali. Diba? Pero salamat sa Diyos. Ang magandang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan ay gagawin niya ngayon sa kanyang bayan sa kingdom. Na pagdating ng araw na lahat ng taga-kingdom, wala na tayong gagawin. Magpuri, maglingkod lang sa Diyos. Hindi mo na kailangan magtanim pa. Pero ngayon nagtatanim ako. Hindi mo na kailangan mag-ani pa kasi may mag-aani para sa iyo. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya dapat i-balance natin ang buhay natin sa mundo. Na dapat priority talaga ang paglilingkod sa Diyos. Pangalawa lang yung pag-aaral, trabaho. Ang priority natin, Diyos. Kasi kung walang Diyos, wala ka. Kung walang Diyos, wala kang magagawa. Kung wala ang Diyos, wala yung trabaho mo. Kung wala ang Diyos, hindi pwedeng mag-aral. Kasi lahat yan, galing sa Diyos. Kahit isa. Wala tayo. Pero ang Diyos, hawak niya lahat. Lahat. Nasa Kanya ang susi. Nasa Kanya lahat. Kaya sabi ko nga, ang susi lang talaga ang lahat. Na nakita ko ngayon ay magpatuloy at magpatuloy. Wala na. Kasi kung tumigil ka, hindi ka magra-graduate. Sino ba ang nag-aral sa school na tumigil? Nag-graduate ba? Diba? Wala. Ganon din ang paglilingkod sa Diyos mga kapamilya sa kingdom.
Kung gusto natin yung graduation, alam niyo yung graduation na alam ko kasi pagdating ng araw, hindi ko alam, pero sa akin mismo, yung napakinggan ko sa ating admin, na pag maitatag na yung kingdom ng Diyos dito sa lupa, lahat ng mga anghel ay bababa. Yan na po ang graduation natin. Hello? Makasama natin yung mga anghel. Makausap na natin yung mga anghel. Mahawakan na natin yung mga anghel. Kaya pagdating ng araw, gusto kong yakapin si Michael. Na kahit ganito ang dinaanan ng buhay namin, ganito ang nagawa kong kasalanan, alam ko na mahal ako ng Diyos. Na gusto kong makita, makausap mismo talaga harap-harapan si Michael. At saka si Gabriel, si Oriel, at saka si Rafael. Yung apat kasi, ang pinakamatinding anghel. Matanda niya yung pangalan? Ha? Matanda niya? Amen. Michael? Rafael? Oriel kan? Gabriel. Yung apat na yun. Gusto kong makasama, makausap talaga personal pagdating ng araw. Kaya salamat sa Diyos na darating ang araw na wala na tayong gagawin. Kaya sabi ko nga, minsan, pag nakikiusap ako sa Diyos, ama, gusto kong magpakabisi talaga sa kingdom. Mahal ko po talaga ang kingdom. Mahal ko ang programa mo, sabi ko sa Diyos. Kaya gusto ko na suportahan mo na yung programa mo na darating na yung araw na hindi namin problema ang financial. Na kung sinabi ng programa na punta ka sa Mindanao, di punta ka na lang sa Mindanao. Kasi kung sa Pilipinas, hindi na ako natatakot ngayon. Pero sa ibang bansa, sabi ko, takot ako, baka ibenta nila ako. Pero sa Pilipinas, hindi nila ako pwedeng ibenta. Kasi, kung sa Ipugao, mayroon naman akong naiintindihan. Igorot, mayroon naman. Kala niya, mayroon naman. Yung mga ita, mayroon naman. Yung Muslim lang siguro, ang medyo mahirap. Pero, alam ko na kung anak po tayo ng Diyos, hindi tayo pwedeng ibenta. Alam niyo yung kwento bago tayo manalangin. Nung nagsisimula pa lang ang Assemblies of God dito sa mundo, may lugar talaga na 100 lang bago ka makapasok sa bayan. Wala nang ibang daan, isa lang. Yung daan na yun, parang sarado, back to back. Alam niyo, nung pumasok yung missionary sa lugar na yun, sinabi yung mga tao, abangan natin, patayin natin siya. Kasi lahat ng pumapasok daw doon na nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan nilang patayin talaga. Yun ang usapan sa bayan na yun. Walang iba. Talagang papatayin po nila. Yun daw ang patakaran nila. Pero, nung bumalik yung missionary daw na yun, yung pastor, sabihin ko na lang. Kasi maraming nangyari sa Assemblies of God noon na nakakamangha. Nung bumalik siya at doon na inabangan po nila dun sa daan na yun, at sinabi nila din sa pastor, alam mo ba ang parusa mo pag pumasok ka dito na ang ibahagi mo ay salita ng Diyos? Sabi yung pastor, alam ko. Bakit hindi ka natatakot na mamatay? Hindi. Pero bago niyo ako patayin, pwede bang ipanalangin po kayo? Yan ang ginawa. Sige. Alam niyo po yung kwento na nung bago nila patayin daw yung pastor, ipinag yung mga pumatay sa kanya, yung papatay sa kanya.
alam niyo, bumaba ng Holy Spirit. At yung mga tao na yun ay talagang hinipo ng Diyos. Umiyak po sila daw doon. Talagang umiyak na umiyak. At sinuko nila ang buhay nila sa Diyos. Yun na yung paraan na makapasok ang salita ng Diyos sa lugar na yun. Kasi yung mga tao na papatay sa Kanya, siya ang ginamit ng Diyos. Kasi hinipo ng Diyos yung mga kriminal na siya ang ginamit ng Diyos sa lugar na yon. Alam niyo natin yung kriminal. Di ba kung minsan sa tao, parang wala silang kwenta. Pero sa Diyos, gaano man kasama ang tao, may kwenta sa Diyos. Basta marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya dapat tayong marunong magpakumbaba. Alam mo, ang pride ang magpababagsak sa tao. Siya ang hihila sa tao para bumagsak. Kaya kailangan natin magpakumbaba. At pagdating ng araw, itataas po tayo ng Diyos. Hindi kailangan ikaw ang magtaas. Ang Diyos mismo ang magtataas. Pero kung magpakataas tayo ngayon, akala natin tayo na ang magaling, akala natin, alam na natin lahat, ayun na. Kaya tayo, na anak ng Diyos, gaano man tayo kagaling, alam nyo ngayon, marami akong napapakinggan na preacher ngayon, na wala talaga sa totoo lang, hindi man lang sumagi sa aking puso, yung mga sinasabi. Pero ang sabi ko, Panginoon, alam ko na salita mo, yan. Kaya nakikiusap ako sa Diyos minsan, pinapakinggan ko yung salita ng Diyos, pero minsan, kung taliyos na talaga, kung malayo na, ayun na. Wala na talaga, wala na akong pinapakinggan. Kaya, salamat sa Diyos na pagdating ng araw, magpatuloy po lang tayo, maranasan natin ito. Pagdating ng araw, kaya challenge ko, ulitin ko, ang mensahe ngayon para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Na pagdating ng araw, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan na maaga kang magising para pumasok sa trabaho. Pero kailangan kang maagang gumising para makiusap sa Diyos. Kasi mas maganda kasi talaga yung magising ka sa yung mapayapa ang mundo. Tahimik. Mas maganda ang makiusap sa Diyos. Lalo na kung sabihin mo, Ama, ganito. Alay mo yung na-isdra, no? Sinabi niya lahat yung kasalanan nila. Kasalanan yung mga Israel. Kasabihin natin yung kasalanan natin sa Diyos. Hello? Para lahat yan, pagdating ng araw, maging masaya ka pagdating yan. Hello? Pag dumating kasi ito, wala nang iyakan. Hello? Huwag ka nang umiyak. Kung naranasan natin ang umiyak, pagdating ng araw, wag na. Masaya ka na lang, tumawa ka na lang. Sabi na yung kanta, tawanan mo ang iyong problema. Sinong nakumandahan? Kaya, pagdating din ng araw, tawanan na lang natin yung naranasan natin na buhay sa mundo. Kasi, ang ganda po yung gagawin ng Diyos. Kaya, magpatuloy tayo. Hallelujah, Jesus. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus. Kakanta nga tayo ng isang kanta.
minamahal. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kaluluwan, minamahal, sinasamba kita, mga sampay. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kaluluwan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Kun Ama, ay ayating daka ang mga nailangitan. Ay ayating Ama ti trabaho. Ay ayating ka unay-unay. Kat alaano ka sa ano nga inayat na kami ang mga nailangitan. Saan mi nga masubadan dahi tang ayat mo kada kami nang ti pagsubad nilang amay so dayag tuloy kami nagserbikin ka. Kat ala iti dahi tingal daw. No kasano ngay naramid mo Ama ti Israel kung paano naranasan yung mga Israelita yung pagpapala na ginawa mo sa kanila na yung mga bagay-bagay Ama na ginamit nila, naranasan po nila, tinanggap po nila ay hindi po sila ang nagpagod at gumawa. Pero ginawa mo sa kanila yung mga yun. Kaya sa amin naman, sa panahon namin ngayon, Ama, gusto ko na maranasan namin yung araw, yung panahon na hindi na kailangan na magtrabaho kami, Ama, kasi na mas nauna na ginawa mo yung pangangailangan namin bago kami, Ama. Kaya gusto namin na matupad, maibalik yung original na design mo sa amin, Ama, na nasa langit. Kaya sa bawat isa na sa amin, Ama, pagpalain mo at darating ng araw na maranasan namin yung pagpapala na hinanda mo pa noon. At yun ang gagawin mo ngayon sa iyong mga anak, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Kung ano man, Ama, yung mensahe mo na itinatak mo sa amin, ay mamuhay kami sa mga mensahe mo, Ama. Salamat, Ama, sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ay, manatili po tayo, umawi. Ulitin natin yung awit na Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso minamahal. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kami hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso'y nananahal. Pagpapalamot, pagsama ay nararanasan, kailanman hindi mag-iisa, kailanman hindi mag-iisa. Amen. Ayan, yung mga may patotoo, punta na lang po dito sa harap. Muna. Agyaman kami, short tatin, hindi kalman, talaga nga, kaputi awis da, ag Ilocano ako. Kaputi awis da,
siyempre namin ano nang inulit-ulit nga, pare, umay kayo, umay kayo. Kaya't napon kami, di kalman. Kaya't kunak na gito handa kami nga nagpasting talaga nagpasting kami mo lang di kalman. Kaya't mapantayo kat kunak na dati makan itik out ko tak break. Idata, makita kat puro karni baboy, yay handa. Kaya't kunak awan, yung tinawag ko kini ate kat awan mo talaga linuto sa bali ate kat kuna ni ate nga awan. So nga, short, napanak nagpakada, ay kumparik, awis, kunak nga, pare pasensya kanta ko. Agawit kami talaga nga, dirisaan kunak, kang kami nga na nagsensi dati karni baboy. Kat, nagal kong panayon may, kat ang problema, basta imayak ya awis mo, nagatindar. Kat, ajay, short, nagawit kami. Kat, makadahan yung gamit na kanto, mismo tayo tanto tarigasyon, si Mardan di kabagyak, kuna na nga, ayun na ni Kastay, tayo bagak yan, na mapan ka dyan, tadi jay. Kat kuna ni, alam ate, dati para kanyam. Naku, sulisog tayo sa tanas. Kat kunak nga, pinanalak ka dyan, karni baboy. At abi man yung ginay sabat, sukunak nga talaga testing. Isogyaman ak kini Apo Dios. Tatalaga tinisting nak di kalman ngamanak na painan ni Satanas di kalman. Sa wagyaman kami kini Apo Dios kakabsat kat na yung bag-unay iti Dios na takdaran tayo ay nagpuntas talaga tarik na sa mga agyaman nak kini Apo Dios. Sinakdarak talaga nga madikon. Sa mga jalang kakabsat kat na yung bag nga agsapatay amin. Hello. Tinak mo ti testimony tatang bigat ket agyaman na iti kinaimbag ni Apo kanyak tadagiti karkararag ko nga pakpakararag ko kada prayer request no ag fasting kami kat agyaman na iti kinaimbag ni Apo ta dininyag na dagiti karkararag ko karkararag kararag ni Pastor Agas nang kararag. Kat agyaman na kiti kinembag na eta dilas nga nagpasitis ka na idi ultrasound ko ada na kita da nga fatty liver ko. Tapos nagpasitis scan na idi nakita result na normal. So agyaman na kiti kinembag ni Apo Dios ta diniging na dagiti karkararag ko karkararag mi na ko kami ti prayer fasting kita gyaman nagti kinaimbag ni Apo kay pinangtartarabay na kada kami iti buong pamilya. Ajay lang kakabsat. Ay, kung wala na, kunin natin mga sobre. Tayo mo ay dadako sa ating pamilya. Awitin natin yung awit na yan. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Humiyak ka kami, babe. Hanapay kami ng magbasa ka. O kung yara isi katataway kagkararan. Oh Jesus, hallelujah. Uwi nama, rada kami maninita. Sa pagpumbo ba, sa ngwana mama. Gawin kami maninip, tatangal daw ama, ka itidmi, babayin, presensya akin,
lalo ama iti bless nga in tidmo ti bawat may sakit kami iti manin lasud iti makadomingo kit isubli mi amin ti panagyaman king ka kit sika ama ti mapapadayawan nagiti ti dawat mi babaen ti madaydayaw anak ng Jesus name amen.